Okay, magandang umaga mga kapatid dyan sa La Union, Baguio, Leyte. sa Leyte, sa Bicol. Kung kayo nanonood, pasensya na po na late kami na mag-sit up kasi yung aming cellphone hindi nagko-cooperate. So, yung cellphone ko hindi gumagana yung camera, kaya nire-record na lang namin. Pero yung kay mama na cellphone, medyo okay naman, medyo madilim lang. Hindi ko alam kung naririnig nyo yung sound. Lakasan ko na lang ang boses ko para naman may pagpatuloy natin yung ating Sunday School at worship service kahit tayo malayo sa isa't isa. We are doing this para purihin ang Panginoon. That's our main motives while we are doing this one, na magkaisa tayo sa pagpuri sa Kanya. Sinabi ko sa message sa inyo na magkakaroon tayo ng Sunday School. So, gusto ko ituloy natin ang ating Sunday School lesson. Tapusin natin yung tungkol sa prophecy. So, pinag-aaralan namin ang spiritual gifts. Ito'y yung message, itong lesson nito, pinipirito na Pastor Pilago. So, nandito na kami ngayon sa prophecy. At para doon sa mga hindi nakakapag-umpisa ng Sunday School, gusto kong i-review bago namin talakayin. Actually, naumpisa na namin itong prophecy. I-review ko yung pinag-aaral namin for in behalf doon sa mga hindi naka-attend ng Sunday School sa La Union. Ang pinag-aaral namin yung spiritual gifts. Okay, para maihanda yung mga mananampalataya para sa service para sa Panginoon. Para yung body of Christ maging matatag, matuto, para para makatulong sa gawain. Dahil naniwala tayo na tayong mga mananampalataya, tayo ang ginagamit ng Panginoon ngayon para maibahagi ang salita niya. At walang ibang gagamitin tayo ng mga mananampalataya. Wala nang apostles ngayon, wala nang propeta. At tayo ng mga mananampalataya bilang ambassadors, tayo magpagamit sa Panginoon. So, yan po ang pinag-aaralan natin, yung spiritual gifts. Pero bago yan, manalangin tayo. Hingilingin natin ang patnubay ng Panginoon sa ating pag-aaral sa Sunday School. Magbanal, kami po hinalangin, nagpasalamat po sa umaging ito. Pinapanalangin ko, Panginoon, ang bawat isa na nag-worship sa ngayon, dyan sa iyo, nakikinig ng salita mo through Sunday School. Hinihiling namin, Panginoon, ang patnubay mo upang mabuksan ang aming mga puso at isipan at matutunan yung salita, Panginoon. Dahil kailangan kami matuto upang gamitin mo kami saan man kami naroon, Panginoon, sa mga panahon na ito. Lalo na ngayon na nandito kami sa crisis na kung saan ang mga tao nag-aalala dahil sa crisis, Panginoon, sa isang virus na naginang pandemic. So, pinapalangin namin, Panginoon, na ito'y makatulong sa bawat isa, Panginoon, ang pag-aaral ng salita. Ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so gusto kong i-review. Pinag-aaral namin yung spiritual gifts. Sa lesson namin, merong three types of spiritual gifts. Merong communication gifts, merong serving gifts, at merong sign gifts. Natapos na namin yung communication gifts, yung exhortation, teaching, wisdom, and knowledge. At sa serving gift, natapos rin namin yung tungkol sa faith, pananampalataya, giving, tungkol sa pagbibigay, mercy, helps, tungkol sa pagtulong, at ruling, tungkol sa pamumuno at administration, sa pangangasiwa.
Ngayon, nandito na kami sa pangatlong parts, yung sign gifts. At talakay din namin na yung healings tungkol sa pagpapagaling at miracles. Ngayon, nasa prophecy kami. So, gusto kong balikan ng kaunti yung tungkol sa healing. Yung gift of healing, napag-aralan namin at kami naniniwala na ito'y bilang gift sa mga tao, ito'y wala na. Pero yung healing itself, mayroon pa. Yung pagpapagaling, galing yun sa Panginoon. Depende sa kagustuhan ng Panginoon kung tayo'y pagalingin o hindi. Ang Panginoon ngayon, gumagamit siya ng medisina, gumagamit siya ng mga doktor, at iba pa. Ang sinasabi namin na wala na yung gift of healing, na wala na yung gift of healing na binigay niya sa mga mananampalataya kagaya na dito siya sa mundo, kagaya na dito si Kristo. Pinapagaling niya yung pilay, instantly nakakalakad. Hindi lang kay si Kristo, pati yung mga mananampalataya noon, yung mga apostles. Pilay instantly, pag sinabing gumaling ka sa pangalan ng Panginoon, gumagaling siya. Yung bulag, pag sinabing gumaling ka sa pangalan ng Panginoon, gumagaling siya. Kahit patay, nabubuhay. During this time, na ang kaloob sa pagpapagaling, ibinigay sa mga apostol, sa mga mananampalataya. Pero sa ngayon, yung kaloob na yon sa isang individual, wala na po yun. Kaya tayo nagtitiwala sa Panginoon na siya na lamang ang nagpapagaling. Depende sa kanyang kagustuhan. Kung meron tayong sakit, ang Panginoon ang bibigay ng kagalingan. How about miracles? Ganun din. Yung milagro ay sa panahon na si Kristo nandito, maraming milagro ang nangyari. Bakit nagkaroon ng mga milagro noon? Dahil yung mga Hudiyo humihingi ng tanda. Hinihingaan ng tanda yung mga apostles, yung mga propeta na kung sila ba ay galing sa Diyos. Kahit si Kristo, hinihinga nila ng tanda. Kasi ganyan ang mga Hudiyo. So nagawa sila ng mga milagro. Mga milagro noon, kagaya ng sinabi ko, kahit anong sakit, kahit na pilay siya buhat ng pagkabata, kahit bulag siya buhat ng pagkabata, dahil sa pinagkaloob yan ng Panginoon sa panahon na nandito si Kristo, tinatatag niya yung kaharian, binigay niya yan. Pinagkaloob niya yon. Even sa early part ng ministry, sa dispensation of grace, nangyayari yon. Yung milagro. Nakakalungkot na may mga tao ngayon na kiniklaim nila na mayroon pa silang gift of miracles. Pero kung pag-aaralan mo ang Biblia, sang-ayon sa tamang pag-aaral, sa dispensational study, wala na yon. Kung may nagkiklaiman na milagro, na binigyan siya ng kaloob para gumawa ng milagro, iba na yon. Pero ang ibig sabihin, yung milagro na pinagkaloob sa tao para gumawa siya, para maniwala yung ibang tao, yun ang wala. Pero naniniwala ko na may milagro ngayon. Ang milagro ngayon, na masabi natin na galing sa Diyos, na nangyari sa isang individual, sa akin personal, naniniwala ko. Yung kaligtasan na natanggap mo, nang tumanggap ka sa Panginoon bilang yung tagapagligtas, isiyan ay isang milagro. Yung pagbago sa iyo ng Panginoon, noon na ikaw ay makasalanan, yun ay isang milagro. Iba't iba ang mga experience natin. Ang iba naging Kristiyano, matino na ang buhay. Ang iba naging Kristiyano, galing doon sa masamang pamumuhay. So ituturing natin yung milagro na from dark side of your life, nakilala mo ang Panginoon, binago ka ng Panginoon. Wala tayo sa milagro. Pero kung i-claim nyo na kayo'y pinagkalooban ng gift of miracles, yung pa sinasabi sa scriptures na
temporarily. Wala na po ngayon sa dispensation of grace. Ngayon, dito tayo sa prophecy. Ito yung pinakaliso namin sa prophecy. Sa Bisaya pa, pangpanagna o kaya hula. 1 Corinthians 1 Corinthians 13:2, sabi niya, prophecy, makita natin sa 1 Corinthians 13:2, mamaya basahin natin. Pero sa ating pag-aaral, gusto kong basahin dito, tungkol sa prophecy. Prophecy is a two-purpose gift. Number 1 is to foretell the future. And number 2 is to foretell the present. Okay? Ano ibig sabihin nito? Pag may gift of prophecy ka, pwede kang maghula tungkol sa mangyayari sa mga susunod na araw. Yung pangalawa, pwede ka rin magturo ng salita ng Panginoon sa present. Okay? Sa presente nang ipinagkaloob ang gift of prophecy na ito, during those time, wala pa itong Biblia na naisulat. Okay? Wala pang New Testament na nabuo. Kaya mayroong gift of prophecy. Ibig sabihin, yung mga tao na yung nag-gift of prophecy, pwede sila magturo sa mga tao na directly galing sa Panginoon, sinasabi niya presently kung ano ang kagustuhan sa kanila ng Panginoon. Isang halimbawa dyan, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, nangaral siya, although sometimes kinukot niya ang Old Testament, pero yung mga bagong revelation na binigay ng Panginoon sa kanya, isinabi niya yan sa mga tao. Yun ay salita ng Panginoon. Kasi mayroon siyang gift of prophecy galing sa Panginoon. During this time, presently, sinasabi ni Apostol Pablo kung ano ang dapat nilang gawin, kung paano maligtas. Kung paano mamuhay ng matuwid na mananampalataya. Si Apostol Pablo, mayroong authority na sabihin yun kasi mayroon siyang gift of prophecy. Halimbawa, sinabi niya tungkol sa kaligtasan. Sa Ephesians 2:8-9, for by grace are you saved through faith. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sinabi niya ni Apostol Pablo noon, hindi pa isinulat. Directly, sinabi niya yan sa mga tao, yung mga tao na niwala. Yung mga member sa current, sa iglesia sa Corinto, sa Efeso, sa Antioquia, at maraming mga Christian Jews noon. Si Apostol Pablo pumupunta doon, directly nagsasabi sa kanila tungkol sa salita ng Panginoon. Bakit nasasabi niya yon? Kasi meron siyang gift of prophecy. Maliban doon, sinabi niya rin yung mangyayari sa future. Halimbawa, yung rapture. Yung foretell the future. Sinabi na Apostol Pablo na someday ang Panginoon babalik mula sa langit. Sa 1 Thessalonians chapter 4. Siya ay babalik mula sa langit. Yung mga buhay, yung mga namatay, unang bubuhayin. At tayong mga buhay, kung membro ka sa katawan ni Kristo, babaguhin ang ating katawan. At sasalubong tayo sa Panginoon. Kung saan ang Panginoon, doon tayo. So, si Apostol Pablo, sinabi niya, kaya siya mayroong gift of prophesying. Sinabi niya ang mangyayari sa future. Although may mga tao ngayon na hindi naniwala sa future, yung mga sinabi ng mga apostles, pero pag ikaw isang mananampalataya, naintindihan mo ang salita ng Panginoon, dapat paniwalaan mo yun. Yun ang pinaka-hope natin. Ang iba ngayon ng mga tao, hindi nila alam ang gagawin dahil sa mga crisis. Nag-aalala sila, nalulungkot sila, nababahala sila, dahil wala silang assurance na kung dumating ang Panginoon, hindi alam kung darating ang Panginoon. Kasama sila. Sinabi yan Apostol Pablo, ako naniniwala ng Panginoon darating.
Naniniwala ako na totoo yun kasi si Apostol Pablo, tinawag siya ng Panginoon. Meron siyang gift. Hindi lang apostles, but meron siyang gift of prophesying. Ngayon, sabi niya dyan, similar to the gift of teaching, this communication gift was temporarily while the Bible was being written. A person with a gift of prophecy had a supernatural ability to proclaim the Word of God without heeding the benefit of the Scriptures or previously studied. Pinaliwanag ko kanina na pagkaw ay mayroong gift of prophesying, gift of prophecy, madali kang magpaliwanag, okay, ng salita ng Panginoon. Baka sabihin nyo, meron akong gift kasi nagsasabi ako sa inyo. Hindi po. Ibang klase ang gift ngayon na presently na hindi nawala. Yung gift of teaching. Nagtuturo ako sa inyo ngayon. Hindi para prophesy. The gift of teaching, mayroon pa siya ngayon. Pero the gift of prophesying, yun ang masabi natin na wala na yun. So tuloy tayo. So, ito yung mga halimbawa, examples of the gifts and function. So, 2 Corinthians 10:8, Hebrews 2:3-4. Sabi niya, apostles has the gift. Okay? Then, sa Acts 13:8-12, tulungan niyo ako, basahin niyo. Tama? Sa yon. Basahin ninyo yung 2 Corinthians 10:8 na sayon, tulungan niyo ako na magbasa ng scriptures para madali ang ating. Then Acts 13:8-12. Meron kayong mga Biblia sa inyo dyan, basahin nyo rin sa inyo yung mga nakikinig. Acts 9:36-43. Mali yata ang binabasa natin. Mali po ito. Examples of this gifts in function. Acts 11:27-28. Basahin ni Eldim. Ano yan? Acts 11:27-28. Si Mama, Acts 13:1. Si Zion, Acts 21:9. Acts chapter 11 verse 27-28. Ang panahong iyon, dumating sa Antioquia ang mga propeta mula sa Jerusalem. Nakasama na. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan Agabo at sa kapangyarihan ng Espiritu, nagpayag na magkaroon ng matinding taggutom sa buong daigdig. Nangyari nga iyon noong kapanahunan ni Emperador Claudio. Okay, yung account nito, makikita natin na merong isang tao, si Agabus, meron siyang gift of prophesying. Ano sinabi niya? Noon naman ay may mga propetang dumating sa Antioquia mula sa Jerusalem. Tumindig ang isa sa kanila na ang pangalan Agabo. At sa kapangyarihan ng Espiritu, nagpahayag na magkaroon ng malaking tagutom sa buong daigdig. Okay. Yan ang pinahayag. Bilang may kaloob si Agabus, sinabi niya na magkaroon ng tagutom sa buong daigdig. Okay. Yun ay nangyari noong kapanahonan ni Emperador Claudio. Sa Acts 13:1. Gawa 3:1. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding Maitim, Lucio na taga Cirene, Manaen na kababata ni Herodes, Okay. na pinuno ng Galilea, at Saulo. Salamat. So, sino mga propeta nito at mga guro? Barnabas. Si Bernabe, Simeon na tinagurian Negro, Lucio na taga Cyrene, Saulo. Okay, isa ito sa mga binigyan
ng kaloob ng Panginoon bilang Ang propeta. propeta. Okay? Kaya, Sa Antioquia. then sa Acts 21:9, meron dyan, the four daughters of Philip. Acts 21:9, 21:9. Tayo may 4 na anak na dalaga na pawang mga propeta. okay. Siya ay may 4 na anak na dalaga na pawang mga propetisa. Okay, so hindi lang pala ang propeta lalaki, meron din mga babae. Prophetess. Propetisa sa Bilibis. Then, Babae. of course, sa Judas ay Acts 15:32. Makita natin dyan. Acts 15:32. Sabi niya sa Acts 15:32, sina Judas at Silas na mga propeta rin ay maraming sinabi sa mga kapatid na pawang pangpalakas ng kanilang loob at nagpatibay ng kanilang pananampalataya. Yung mga sinabi na ito ni Apostol Pablo at ni Judas, ito yung masasabi natin na salita ng Panginoon. Naniwala ko na yung mga sinabi na yon, isinulat niya ni Apostol Pablo sa mga churches. Nagsulat siya sa mga taga-Corinto, nagsulat siya sa mga taga-Roma, nagsulat siya sa mga taga-Episo, nagsulat siya kay Timoteo, nagsulat siya kay Titus. Ngayon, yun ang tinuturing natin na salita ng Panginoon. Dahil ito'y sinabi, sinulat ng isang propeta, isang apostolos na tinawag ng Panginoon. Sa 1 Corinthians 4:10, hindi lang makakita natin dito na yung mga mananampalataya noon, pinagkaloobin din sila ng kaloob bilang isang propeta. Sa 1 Corinthians chapter 14, basahin natin sa verse 3. Sa kabilang dako, yaon namang nagpahayag ng salita ng Diyos ay nagsalita sa mga tao sa ikakatibay ng kanilang pananampalataya, ikalalakas ng loob at ikaaliw. Ang sariling pamumuhay espiritual ay pinaunlad ng nagsalita sa ibang wika. Ngunit ang iglesia ay pinaunlad sa pagpahayag ng salita ng Diyos. Ibig ko sana kayong lahat na makapagsalita ng ibang wika. Ngunit higit na ibig kong kayo'y makapagpahayag ng salita ng Diyos. Higit na mahalaga ang nagpapahayag ng salita ng Diyos kaysa nagsasalita ng ibang wika, maliban na nga lamang kung ipaliwanag niya ang kanyang sinabi upang makatulong sa pag-unlad sa iglesia. Okay, sa binasa natin, meron dalawang kaloob doon. Yung pagsalita ng ibang wika at yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Sa panahon na yon, yung pagsasalita ng ibang wika, nandun pa, uso pa, kailangan pa. Kasama yung pagsasalita ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Gift of prophecy. Sabi ni Apostol Pablo, na mamaya, matalakay na sa gift of thank. Pero sa gift of prophecy, yung pagsasalita ng salita ng Panginoon, talagang ini-encourage niya sa mga mananampalataya noon. Kaya niwala ko na yung mga mananampalataya noon, ginagamit sila ng Panginoon para i-encourage yung mga mananampalataya. Paalalahanan, turuan, i-encourage. Dahil meron silang gift of prophesying. Nagawa yan ng mga mananampalataya noon. Ngayon siguro itatanong nyo,
Ay na kayo, nagpapahayag naman. Kami nagpapahayag naman. So meron akong gift of prophecy. Doon, nadidivide yung paniniwala ng iba't ibang mga Kristiyano. Kasi, sabi dito sa pag-aaral natin, prophecy stop once the scripture was completely revealed to the apostles and written 96 AD. So, sa 1 Corinthians 13, 8 to 10, makikita natin dyan na tayo bilang mananampalataya sa panahon ng dispensation of grace, yung gift of prophecy na stop nito. Sabi ni Apostol Paul sa 1 Corinthians 13, 8 to 10, sabi niya dito, verse 8, matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, prophecy, titigil ang kakayahan magsalita ng ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sabi na Apostol Pablo, darating ang panahon, ito'y mawawala. Kailan ang panahon na yon? Nang makumpleto ang salita ng Panginoon, wala na yung gift of prophesying. Ngayon, paano yung mga mananampalataya ngayon nagtuturo pa? Nag-preach ang kaibahan noon at sa ngayon. Kami bilang nagtuturo, ang pagtuturo namin, ginagamit namin yung sinulat ng mga propita, mga apostles, na salita ng Panginoon. Hindi kami ngayon nag-claim na ang Panginoon magpapahayag sa amin directly na revelation na ito ang gawin ninyo. Kasi ang scriptures tapos na. Pag may mga tao ngayon na nagsasabi, ako ay isang propita, huwag kayong maniwala. Kasi yun ang sinasabi sa scriptures na sa mga huling araw, lalabas ang mga palsong propita. Marami ngayon, mga leader ng mga cults, ang bantog na isang nagpapahayag na ang Panginoon daw nag-reveal sa kanya. Sino? Si Kibuloy. Ang Panginoon daw ay nag-reveal sa kanya sa Mount Apo. Ilan taon niya? 7 years yata. Kaya ang kaharian ng Diyos 2005. ngayon na. Siya na ang Son of God. Bagong Son of God. Appointed daw. Appointed Son of God. Si Kristo, prinumot niya na Ama, Father. Nagiging ama na si Jesus. Anointed siya noon, nang napromote siya bilang Father, siya ngayon ang nagpalit. So nawala yung ama. Kaya sabi niya, Nawala the Father. yung church age daw na wala na, tapos na, nasa kaharian na tayo ngayon. Kaya sinasabi niya ang kaligtasan, paniwalaan mo siya, si Kibuloy, dadaan ka sa kanyang mga turo. Ang galing niya mag-twist ng scriptures. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong maniwala kay Kibuloy kasi isa siyang palsong propeta. False prophet. Bakit nasabi natin yon? Kasi, although ginagamit niya yung Biblia, pero twist niya. Paano ka maging membro sa kaharian ni Kibuloy? Maraming proseso. Dadaan ka sa mga proseso na kung saan yung mga kabataan, yung mga tao na dumaabot sa naabuso. Magtinda ka muna kung ano-ano kasi mangako ka na magbigay ka ng kaloob. Maghingi kayo ng mga pera sa iba at bibigay sa kanya. Solicit. Begging. Nagsusulit sila, nagbibig sila.
begging. Kasi sabi niya, tangsang ayon sa kanyang turo, isa doon sa pamamaraan na matest. Ngayon, saan niya dinadala ang kanyang mga pera? Wow! Ang buhay niya, ibang-iba sa buhay ni Kristo noon, yung buhay niya ngayon makita nyo. Siya ang Kung gaano kayaman si Kibuloy, nagkataon na kaibigan pa ng ating presidente. Pero ang totoo, kung kayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, according to dispensational interpretation, hindi kayo madadala sa kanyang turo na tapos na ang church age. Yung dispensation of grace, na nasa kaharian na tayo, na ang kaharian, nandun na sa Davao. Kasi sabi niya, New Jerusalem. ang Davao Garden sa Eden. Andun. ay bagong New Jerusalem. Ang Pilipinas, ang New Israel. Huwag tayong madaya sa mga palsong propeta. Huwag kayong maniwala kung sino man dyan na magsabi na ang Panginoon nag-reveal sa akin bagong katotohanan. Kasi ang katotohanan, nandito na sa scriptures na isulat na. Kaya, Amen. hindi na yung mga totoo. Kasi yung gift of prophecy, wala na po ito. Tapos na ito, naisulat na yung scriptures. Ang ituro dapat natin yung nasulat sa scriptures. Amen. So, yan po ang ating Sunday School ngayon. Yung gift of prophesying. Kung kami man ay nagtuturo, because we have a gift of teaching. Yung communication gift. Kung kami naman ay nag-preach, because we are a pastor. Ang binabasihan namin, ang salita ng Panginoon. Hindi yung bagong revelation na kung saan nagpapanggap yung ibang mga tao na nag-reveal sa kanila ang Panginoon. Tapos na yung panahon na yon, na-compiled na ang scriptures. Kaya kung anumang grupo ng relihiyon na nagsasabi na may bagong revelation, huwag kayong maniwala. Isa dyan na halimbawa, si Kibuloy. Yung mga Mormons, meron silang libro. At iba pa na mga sikta sa panahon ngayon. Huwag kayong maniwala kasi yung gift of prophecy, wala na po. Tapos na nang makumpleto ang Biblia. Yan lang po mga kapatid. Ito ang Sunday School natin. Pasensya na, para na tayo nag-preach. Pero I hope ito'y nakatulong sa atin. Lord, pag-read ka lang ng John 4.